Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence. Hello mga kababayan, kumusta po kayo lahat dyan? Welcome po sa ating channel na Inday Sara Survivor, ang taga-ulit ng balita. Ngayon naman, ang panonoodin natin ay kung bakit naman na si Vicky Sara ay sumama ang loob. Yan ang ating papasadahan mamaya. At saka tawag nila na Mangga, si Senator Amy, ano ang pinaya niya sa kanyang kapatid. Yan. So bago ang lahat, papasalamat ako sa umabot natin ng 10,000 subscribers at namimigay tayo ng shirt. Kaya lang, na-busy pa po, di pa ako nakagawa ng page. So sorry po sa nakaantabay dyan. Mag-a-announce lang po ako ulit. Okay, diretso na top tayo. Loob Vice President Sara Duterte dahil sa paninira ng ilang kongresista sa ilang empleyado ng Office of the Vice President sa nagpapatuloy na pagdinig sa Kamara ukol sa paggamit ng pondo ng OVP. Muling binigyan diin ng bise na politically motivated ang mga nasabing hearing. Si Jason Rubrico sa report. The hearings in the House of Representatives are politically motivated. Yan ang paninindigan ni Vice President Sara Duterte laban sa nagpapatuloy na pagdinig sa House of Representatives kaugnay sa paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Aniya, Hindi ba halata? Hindi ba halata, guys? nagsimula ang lahat nang magkita noong nakaraang taon ang mga miyembro ng Makabayan Bloc at si House Speaker Martin Romualdez. At mula noon, aniya, ay inaatake na ang pondo ng OVP, partikular na ang confidential funds. Matatandaan na ipinaubaya na ng bise sa Kamara ang magiging pondo nila sa taong 2025. Dahil dito, aniya, ay nagkaroon ng pagdinig ang House Committee on Good Government and Public Accountability na ayon sa bise ay hinahanapan lang siya ng mali para ma-impeach. Ang problema sa kanila kasi wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is Tama, kasi kung dapat na meron silang nakita na masama, di kinasuhan na si Vicky Sara. Ngayon, hanggang ngayon, wala pang kaso, di ba? why pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga, saan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila na sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President. Pero ang ikinasama ng loob ni Vice President Duterte ay ang pandadamay ng ilang kongresista sa mga empleyado ng kanyang tanggapan. Hindi kasi nila magawa kay Vicky Sara, kaya yun ang alam nila, parang soft siguro ang heart ni BP, kaya yung mga katrabaho niya, kasamahan niya sa opisina, yun ang pinagbuntungan ng mga buhaya na to. Mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. Yan man talaga gawin nila kasi soft-hearted ang ating VP, so tirahin nila yung mga employee. Yan talaga yan. Yung gawain ng mga buhaya. Kaugnay nga ay nabanggit ng bise ang pangalan ni Liza Marcos. It's politically motivated, ma'am. Kasi hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Muli namang naitanong sa bise kung may plano na ba siya sa Ang kagandahan mo, ma'am, doon siya galit. 2028 presidential elections. December 2026 would be the best time to decide kung tatakbo sa 2028. Pero kamakailan lang ay may payo ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na umalis na ito sa politika. Ito ang naging sagot ng bise. Darating tayo doon, ma'am. Darating din tayo doon na hindi na ako sasali sa politics. Ako man, gusto ko din. Ang problema ko is that I need to answer to 32.2 million Filipinos
na who gave their trust and confidence for me to become. Oo nga ma, gusto namin kasi may balik yung dati. Ngayon, anong nangyari? Mga projects natin nawala. Sayang yun. Dapat pagpatuloy mo muna, ma'am. The vice president of everyone, hindi lang 32.2 million. But buhay kasi natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. We can only plan, but it's always God's purpose that shall prevail. Kaugnay naman sa 2025 midterm elections, may paalala naman si Vice President Sara Duterte sa mga botante laban sa mga party list na nasa ilalim ng Makabayan Bloc. Bakit pinayagan pa tong isang to? Guilty naman to, di ba? Lalo na ang ACT teachers. Sa mga botante, pag-isipan ninyo kung susuportahan niyo yung ACT party list kasi kahit na convicted na sa child abuse yung kanilang nominee ay hindi pa rin Yaks, kasto, yaks. nila pinapalitan. Hindi tama na isang grupo ng isang party list ng mga teachers ang kanilang nominee ay isang tao na convicted with the crime of child abuse. Sa iba namang mga Makabayan Bloc na party list, ilang beses na inulit-ulit ng NTF-ELCAC kung ano yung connection nila sa CPP, NPA, NBF. Sa ngayon ay wala pang ine-endorso ang bise para sa pagkasenador. Samantala, may pahayag naman si Vice President Sara kaugnay sa pagsuko ng spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Quiboloy. It's a good thing na he decided to surrender so that mas mapadali yung pag-hearing ng cases niya. And I understand he's fully cooperating with the courts. And sana ay matapos na, ma-resolve na yung kanyang mga kaso. Kung meron man siyang kailangan panagutan, then panagutan niya. Kung inosente man siya, then mapalaya na siya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Oo nga. Siguro kung hanggang ngayon hindi pa sumupo si Pastor Quiboloy, baka magulo pa rin doon sa KOJC. Hindi kasi yung tatantanan kagaya din yung ginagawa ng na mga crocodiles kay Iti Sara na yung mga tauhan din niya ang tinitira. Same with sa KOJC, yung mga tauhan din ni Pastor Quiboloy ang tinitira doon. Kaya magulo talaga nung that time. Okay, diretso na tayo doon kay tawag nila ay Mangga. Ate Mangga. W. Bukod sa mass deportation, Sorry. Pagbabalik ni US President-elect Donald Trump sa White House ay may paalala ngayon ng isang senador sa kasalukuyang administrasyon. Alamin natin kung ano ito sa balita. Bakit di mo pa sabihin sa kapatid mo? Kasalukuyang administrasyon. Ang ihatid ni Troy Gomez. nais ni Senadora Amy Marcos na paghandaan ng gobyerno ng Pilipinas ang pag-upo ni US President-elect Donald Trump sa White House. Mahigit sa isang buwan ngayon ay uupo na sa pwesto si Donald Trump bilang ika-47 na Pangulo ng Estados Unidos. Kasabay nito ay nagbabala si Senadora Amy Marcos sa posibleng pagpapalit ng foreign policy ng kilalang global superpower. Si Senadora Amy Marcos, Chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, ay pinayuhan ng gobyerno na paghandaan ang posibleng pagbabago, partikular na sa pulisiya sa immigration, defense at geopolitical na interes. Ayon sa Senadora, tinatayang nasa 200,000 undocumented Filipino ang nanganganib na ma-deport sa US dahil sa campaign promise ni Trump na mass deportation. Dami pa, no? Okay lang yun magawa ng paraan. Alagaan niya na agad ihanda ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang expanded reintegration programs, kabilang na ang skills training, livelihood support at direct assistance para sa mga made-deport. Batay sa 2025 National Expenditure Program, ang DSWD ay may pondo lamang para sa 4,152 na mga distressed at undocumented overseas Filipino sa susunod na taon.
Diyos ko po. Ang daming mga OFW natin, yun lang ang pundo nila. Ginagamit nila sa ayuda kasi yung iba. Ayuda na, hindi pala ayuda yung tawag doon ay boat buying. Samantalang noong nakarang taon, 72,206 lamang na overseas Filipino workers ang natulungan ng Department of Foreign Affairs gamit ang Assistance to Nationals Fund at Legal Assistance Fund. Dahil dito ay tanong ng senador kung ano ang mangyayari kung magiging triple ang bilang ng mga distressed OFW. Bukod Yeah. Senator Ani, hanggang tanong ka lang. Dati, hindi nang ginagawa sa tawag nun, sa flood control. Tanong ka rin, wala ka rin ginagawa. Di ba? Ayan, tanong ka na lang ulit. Puro tanong na lang ba? sa mass deportation ay sinabi rin ni Marcos na dapat paigtingin ang depensa ng Pilipinas at huwag umasa sa mga kaalyado. Para kay Aimee, ang Pilipinas lang dapat gumagawa ng sarili nitong defense equipment o nag-a-assemble ng mga armas at huwag nang umasa sa mga foreign suppliers. Nais din ng senadora na maging leader ang Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Magandaan niya na pangunahan ng Pilipinas ang ASEAN nations sa pagkakaroon ng malinaw na posisyon sa iba't ibang issues tulad ng agawan ng teritoryo sa South China Sea. Ang Pilipinas bilang kilalang malapit at matagal ng kaalyado ng Amerika ay maaaring mamagitan para sa pagkakaroon ng panibagong hakbang na maaaring magpapatibay sa ugnayan sa pagitan ng US at China. Mula dito sa Senado, Ayaw kasi nilang ewan ko lang kay Trump ngayon na parang parehas gano'n dati kay Tatay Digong. Parang sabihin kasi nila si Trump is against war talaga yan. Purely business yung mind. So alam naman natin yung China is a haven ng mga business. Andun lahat yun eh. So guys, salamat sa panunood at salamat din sa pag-share sa mga videos natin. Again, hindi ako napatawad, di pa ako nakagawa ng page. Ito natin ito pamimigay ang ating shirt na Inday Sara Inday Sara Survivor. Ito ang ating channel. Yan. So, salamat po ulit. Thank you. Until next time. Inday Sara, ang pag-uulit ng balita. Bye-bye.